Sunod, Kent. Eto na nga. Eto yung sunod, Remulla. Remulla, Torre, Marbel, Amy Marcos. Ano ito? May death sentence sa ICC. Naku po. Habang buhay siyang makulong doon pag hindi siya manalo sa kaso. Ito na mga kababayan, kakapasok lang na balita. Ombudsman, dinismiss ang kaso laban kay DOJ Secretary Remulla over Duterte ICC arrest. Naku po, eto na mga kababayan. Si Amy Marcos ngayon nagtatalon-talon sa galit, baka nagbutas-butas ng dibdib niyan. Sa kakatalon niya, sa kakaganon niya sa galit, nagbubutas-butas na dibdib niyan. Bakit? Ang ombudsman, binasura ang kaso ni Remulla, ni Torre, ni Marbel, at iba pa na ikinaso ni Amy laban sa pagka-aresto kay Digong sa ICC. Binasura ng ombudsman. Ito po mga kababayan. Ipakita ko sa inyo ang tamang papel mula sa ombudsman. Ito, 1TVPH. Ito na. Ito, Ombudsman dismisses cases against DOJ Remulla over Duterte's ICC arrest. The officer of the Ombudsman clears DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla of criminal and administrative charge linked to the arrest of handover of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Nako, eto na nga ang picture mga kababayan. Paki-screenshot na lang po. Baliktad man, paki-screenshot. Binasura na ng ombudsman. Pinaginitan nyo kasi ombudsman Sabi nyo kasi talamak ang dyan. Corruption sa ombudsman. Ayun, mga kababayan. Binasura na po ng ombudsman. Ito po ang bagong balita. Hindi ko lang alam ako na balita na ito sa TV, mga kababayan. Ngayon ko lang po ito natanggap. Ito po, September 12, 2025, release. Ito po Ako, nakuha ko lang to sa mapagkatiwalaan nating source. Ayan, September 12, 2025, release. Republic of the Philippines, Office of the Ombudsman, Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue, formerly Agham Road, Barangay Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City, 1105 or 1105. Senate Committee of Foreign Relations heard by its chairperson Amy R. Marcos, complainant, versus Jesus Crispin Remulla, Secretary of Department of Justice, Nicolas Torres III, Major General Philippine National Police, Romel Francisco Di Marbel, Chief PNP National Police, Juanito Victor Remulla, Secretary, Department of Interior and Local Government Unit, Marcos Lacanilao, Special Envoy Transnational Crime Department of Foreign Affairs, Richard Anthony Di Padulyon, Prosecutor General Department of Justice, and Nicolas Felix T. Undersecretary Department of Justice. Ito po ang nakalagay. Arbitrary detention under Article 124 of the RPC, usurpation of judicial functions under the Article 241 of the RPC, grave threats under Article of ganito, ganyan, ganon, ay binasura po ng ombudsman. Kita nyo po, mga kababayan, bagong balita po yan. Hindi pa yata yan nababalita sa TV. Paki-comment kung nabalita at napanood nyo na. Basta sa akin, sinare ko lang po sa inyo. Nakuha ko po yan sa sa ating mapagkatiwalaang sources, mga kababayan. No? So, yun nga. Klarong-klaro po. Kitang-kita nyo po, mga kababayan. Nababasura na po. Kaya siguro mga kababayan, nagpapasikat sa bagong bag. Kaya siguro yung bagong bag niya, piniflex niya ng piniflex. Yung bag niyang buhaya na ang pangalan ay Bunjing. Wala pa sa TV yan, mga kababayan. Maraming salamat at napanood niyo po dito sa aking live ngayon. Binasura po ng ombudsman, mga kababayan, ang kaso laban kay Remulla, General Torre, and kay General Marbin at sa iba pa. Meron po, Sir Ken, sa GMA. So, yun po. Klarong-klaro, mga kababayan hindi ko na masyadong anuhin. Sa totoo lang, mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, kahit nga ubusin ni Amy, yung buong termino niya, mga kababayan, sa pag-imbestiga dyan, laban
sa pag-aristo kay Digong, wala pong mangyayari dyan, mga kababayan. Kita nyo mga kababayan, no? Construction of Basud River Barangay Mukong, Basud, Camarines Norte. The world shortest flood control cost of 125 million. Ayan po. World short flood control project worth 125 million. Kakabasa ko lang ngayon. Sa Mukong, Basud, Camarines Norte. Basud River. Worth 125 million. Si Romeo, hello po. Napakaiksi. World shortest. Kita ninyo? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, wala pong mangyari dyan sa ginawa ni Aimee. Wala pong mangyari dyan, mga kababayan. Sa kaso-kaso ni Aimee. Ako na nga nagsabi sa inyo noon pa man, mga kababayan, na kahit ubusin, kahit ubusin ni Aimee yung oras niya, mga kababayan, kahit yung buong termino niya sa loob ng 3 taong pagkasenadora, ubusin niya sa pag-imbestiga kung sinong nagpakulong, paano pinakulong, at bakit nakulong. Walang makukulong dyan. Kakabalita lang screenshot ninyo mga kababayan. Sa Sirisa 4, silo po sa inyo dyan. Ayan po mula po yan sa aking sources. Binasura po. Nako po mga kababayan. Ay, Diyos ko. Just in, Ombudsman dismisses cases against DOJ Secretary Remulla over Duterte's ICC arrest. Kita ninyo? Yun po ang katotohanan. Yun po ang ating napapala. Bakit? Binuto ka ng taong bayan, Binuto ka ng taong bayan para magserbisyo ka sa bayan. Hindi ka binuto ng taong bayan para magserbisyo sa masama. Sa totoo lang mga kababayan, kung may kasalanan, sabi nga nila, kung may kasalanan, panagutin. Kung may kasalanan, huwag pagtakpan. Kasi napansin na po namin yan. Kapag usaping Duterte, pinagtatakpan ninyo. Kaya nga yung Duterte Black, tignan nyo, initsapwera, tinanggalan ng may tawag dyan mga kababayan minority. Tinanggalan sila ng kapangyarihan dyan sa Senado na sumali-sali sa mga event na mga imbestiga. Tinanggalan sila ng minority shift. May tawag doon, minority shift. Tinanggalan po sila. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, binuto kayo ng taong bayan para magserbisyo sa tao. Hindi kayo binuto ng taong bayan para magserbisyo sa isang pamilya lang. Kasi yung taong siniserbisyuhan ninyo, yung pamilyang siniserbisyuhan ninyo, di ba? Hindi yan nakatulong sa bayan. Yan pa yung umpisang nagpapalugmok sa bayan. Hindi nyo ba alam? Yung mga nagrarally ngayon, hindi yan galit kay Marcos. Galit yan sa mga nagawa ni Digong noon, nakapalpakan ngayon. Kasi kung ako, sa totoo lang mga kababayan, sino po mga kakamping dyan? Sino mga dilawan dyan? Tanungin ko kayo, galit ba kayo kay Marcos o galit kayo sa iniwang kabulustugan ni Duterte? Bakit? Bakit sila magalit kay Marcos? Si Marcos nga nagbulgar sa pagnanakaw. Hindi po bobo ang mga kakamping hindi po bobo ang dilawan Hindi po yan DDS. Kaya po ang mga kakamping ay sumusuporta kay Marcos kasi binalandra at binulgar ni Marcos ang kasamaan ni Duterte. At bakit sabihin ninyo, kalampagin daw nila ang Malacanang, sanibwersa daw sila, wala daw kolor-kolor. Alam nyo, ang mga kakamping, hindi nila gawain dyan. Yung lulusubin ang Malacanang at sunugin. Hindi gawain ng kakamping yan. Bakit? Ang iniisip ng mga kakamping at dilawan, kung sunugin natin tong Malacanang, sinong magpaparenovate niyan? Diba? Alam nyo, napakamahal ng gastusin pa renovate niyan. Yung mga DDS na gustong sunugin yung Malacanang, di gawin ninyo. O pag nasunog ninyo yung Malacanang, tapos nagdeklara ng martial law si Marcos, good luck.
alam ko hindi ako naniniwala na ang mga kakamping ay galit kay Marcos. Galit sila sa pagnanakaw dito sa loob ng administrasyon ni Marcos, pero hindi si Marcos ang nagnakaw. Si Marcos ang nagbulgar. Bakit sila magagalit kay Marcos? Si Marcos na nga nagpaalam sa taong bayan na ninakaw. Ninakaw ng mga dating administrasyon ni Duterte ang pera ng bayan. Kailan ba nangyari yan? 2016 onward. Bakit yung pagbintangan si Marcos? Diba? Yun ang totoo. Tignan ninyo. Binasura ng ombudsman. Yan ang totoo. Ito pa, sunod, mga kababayan. Anong sunod natin?